kundi ito ay real place. Tandaan po natin itong binasa natin, it's not a parable, but a real story. Sapagkat tuwing magtuturo si Jesus ng parable, ang sabi ng Bible ay, and He spake a parable unto them. Pero dito, sa unang verse, walang sinabing ganon. He went straight ahead in His story. So, hell is a real place, mga kapatid. Yung salitang hell is not a swear word. Makikita mo, di ba? Sa pagmumura ng tao. O kaya, laging sinasabi ng ibang tao, ang impyernong buhay na ito. Hindi po sirkumstansya ng buhay ang impyerno. Pagka mahirap ka, pagka punong-puno ka ng problema, impyernong buhay na ito. O kaya pagka magulo ang bahay, impyernong pamilyang ito. Diba? Impyernong sitwasyong ito. Gusto ko pong malaman po ninyo from the Bible na ang impyerno po, mga kapatid, ay tunay na lugar. So Jesus was referring to a real place, no? Katulad ng binanggit niyang Abraham's bosom. Okay? Mamaya makikita po natin kung ano yun. Lugar din po yun. Tapos meron siyang permanent gulf. Ibig sabihin yung pinaghihiwalay yung dalawang lugar. So he mentioned real places here. So hell is a real place. Okay? Tandaan po natin, no? While we are speaking tonight, meron pong tunay na lugar ng tawag po ay impyerno. Now, tignan po natin yung mga terminology na ginamit sa Bible po, no? Yung pong Sheol, no? S-H-E-O-L, yan ay Hebrew. Ang equivalent po niyan sa Greek ay Hades. Now, I mentioned in these languages sapagkat yung Hebrew po ay Old Testament. Yung Old Testament was written in the language of mga Hebrew, no? Hebrews. And then, yung New Testament, ang ginamit na lengguwahe riyan ay Greek. So, yung Sheol sa Hebrew at Hades, yan po ay iisa lang ang ibig sabihin yan. Ang ibig kong sabihin yan, temporary place for the dead. Yung mga nangamatay, nagpunta sa Sheol at Hades o Hades. Pagka namatay ang tao, pupunta siya sa temporary place for the dead. At itong lugar na ito, it was divided into two, no? It was divided into two places. Una sa lahat, yung place of blessing, kung saan nagpunta si Lazaro, and a place of torment, kung saan naman nagpunta yung rich man. At sinabi riyan na there's a great gulf fix. Ibig sabihin, there is a partition. Merong malaking bangin na naghihiwalay sa dalawa. At yung nasa kabila ay hindi makapunta sa kabila. So pagka nagpunta ang tao ron ay permanently nandoon na siya. No? Another term na ginamit po ng ating Panginoon yung Gehenna. No? Gehenna, ito po ay nanggaling po sa Valley of Gehinnom. No? Ano ito? It is south of Jerusalem kung saan tinatapon at sinusunog yung mga refuse, yung mga basura, yung hindi ka nais-nais. So, Gehenna, no, ang tawag po sa hell because Gehinnom portrays the place called hell. It is a real place because the Lord Jesus Christ spoke about hell more than He did heaven. Sabi ng mga nag-aaral ng Bible, mas maraming pagkakataon na binanggit ng ating Panginoon yung impyerno kesa sa langit. Hindi ibig sabihin na binibigyan ng importansya yung hell kesa sa langit. Ang nais lamang ng Panginoon ay warningan yung mga tao tungkol sa tunay na lugar na ito. Now, hanggang ngayon, meron pong mga nagdi-deny ng tunay na lugar na impyerno. Unang-una sa lahat, yung mga universalist. Yung universalism, ibig sabihin yung lahat ay pupunta sa langit. Alright? Parang yung naririnig natin ngayon, no? Kahit anong klaseng tao, sasabihin nila na nasa Panginoon na siya, no? Nasa langit na siya. Alright? Ang tawag po ron ay universalism, no?
Okay? Ibig sabihin ay dinideny nila na may impyerno sapagkat ang lahat ay pupunta sa langit. Ang lahat ay babalik sa Panginoon. Okay? There's another denier, yung tinatawag nating annihilationism. Ibig sabihin na annihilate yung mga unsaved. No? Pagka namatay yung mga unsaved, alright, wala na. Alright? Hindi sila pupunta sa impyerno. Pero yung mga saved people, pupunta yan sa langit. No? Na annihilate. Ibig sabihin, yung existence nila nawala na. No? Yun ang mga unsaved. So, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng langit o pupuntan sa langit. Pero yung mga naniwala, na nanampalataya sa Panginoon ay pupunta sila ngayon sa langit. Alright? Pero malinaw po, mga kapatid, na sa Bible, na meron pong impyerno. Sa Old Testament, pinatunayan na may impyerno. Alright? Naalala niyo po, nung si Moses, no? Nagalit siya. Pagkatapos ay nilunok ng lupa yung mga nagrebelde sa kanya. Mamaya, pakikita po natin yan sa ating pong pag-aaral. And then, hindi lamang yun, kundi mga prophets, no? Kinonfirm nila na may impyerno. Pagkatapos sa New Testament, alright, tinuro ng ating Panginoon na may impyerno. Si Pablo, binanggit niya rin ng impyerno. Si Pedro, binanggit niya. Ang Revelation, binanggit niya yung impyerno. So there is no denying, mga kapatid, hell is a real place. Gusto kong malaman po ninyo, mga kapatid, na as we speak here, mayroon pong lugar na impyerno ngayong gabing ito. Hindi po nagsisinungaling si Jesus Christ. Hindi nagsisinungaling ang Bible. At dapat ay huwag nating i-take lightly ito na para bang in passing nababanggit natin ng impyerno na wala tayong nararamdaman, na walang impact sa atin. When we say hell, kailangan po ay nandoon yung consciousness natin, nandoon yung realization that hell is not an invented myth, it's not an invention of people. Hell is a real place. Ngayon, nasan po ang impyerno? Alright? Katulad ng sinabi natin kanina, no? Jesus often used the term Gehenna to describe hell. Alright? Ngayon, may nagsasabi na ang impyerno nasa center of the earth. At alam natin, maging ang science, yung center of the earth, yung core ng earth is fire. Kaya may naniniwala na ang impyerno ay nasa ilalim ng lupang kinatatayuan natin. Alright? Kaya nga, dahil doon, maraming tao sabi, punta ka sa langit at pupunta ka sa impyerno. Nakaturo, unconsciously nakaturo sa buwan sapagkat ang impyerno, sinasabi ng iba, ay nasa ilalim ng lupa. Katulad sinabi natin kanina, people were swallowed by the ground. Diba? Bumukas yung lupa. At yung nung bumukas may apoy. So ibig sabihin po ay nagpapahiwatig na posible na ang impyerno ay nasa ilalim ng lupang kinalalagyan natin. Kaya yung mga bulkan, sinasabi nila ang bulkan ay bunganga ng impyerno. Kaya bumubuga yan, bumubuga ng lava, bumubuga ng apoy. Saan galing yan? Doon sa ilalim, alright? Sa pinaka-core ng lupa. Ang sinasabi nila, yan ay nasa ilalim ng lupa. So kung yan ay nasa ilalim ng lupa, and there is that core na earth, at nakatayo tayo sa earth, ibig sabihin, totoong may impyerno. Now, ang iba naman, sinasabi na somewhere in space, sinasabi na yung black hole. Yung black hole, mainit na mainit pala yun. Okay? Very dark, di ba? Sa space, very dark at mainit na mainit. Yung temperatura doon, mga kapatid, ay napakainit. It could be there, right? Tapos, mababanggit sa Bible na yung lake of fire. Of course, ito yung permanent abode ng lahat ng mga hindi ligtas. Ito ay kadagat-dagatang apoy. Remember, iba ito sa impyerno. Yung impyerno is a real place, pero tandaan natin, it is just a temporary place of the unsaved. Ibig sabihin, habang sila ay nandoon, it's just a waiting place for them. Sapagkat darating ang araw na sila ay itatapon dun sa mas mainit, mas matindi yung kalalagyan nila.
Ang tawag puro na yung kadagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, mas malaki sa impyerno. Dagat-dagatang apoy. Ocean. No? Ocean of fire. No? Lake of fire. So, hell is a real place. Sana mga kapatid, huwag mawawala sa consciousness natin na ang impyerno ay tunay na lugar. At ang lahat, mga kapatid, ng namatay na hindi nanampalataya sa Panginoon, hindi sila nagtiwala sa Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mayroong tunay na lugar na naghihintay sa mga tunay na tao. And that is our second point. If hell is the real place, meron palang tunay na mga tao right now. May mga tunay na tao. There are real people in hell as we speak. Kung meron mga tunay na tao na napunta sa langit, meron mga tunay na tao na napunta sa impyerno. Just like this story here, rich man, hindi man binanggit, no? Hindi man binanggit yung kanyang pangalan. Pero he was a real person. Napunta siya ron. Hindi dahil mayaman siya, no? Hindi dahil he was living sumptuously. Ibig sabihin, masarap ang kanyang buhay. Nabibihisan siya ng purple and linen. Ibig sabihin, mga tela ng mga mayayaman yan. He was there because he did not believe in the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. May mga tao ron from the Old Testament na nabuhay sa Old Testament, sa Sodom and Gomorrah. Yung mga taong nangamatay na yun, nasa impyerno ngayong gabi ito. Mga nabuhay sa New Testament na hindi na nampalataya. You remember Herod? Siya po ay nag-speak. Pagkatapos, sabi ng iba, he must be God, sapagkat very eloquent siya. Right there, bumagsak siya at inuod siya. Yung taong yun ay nandoon ngayon. Si Pharaoh nandun ngayon, ngayong gabing ito. Thousands of years na ang nakalipas, pero si Pharaoh ay nandun pa rin hanggang ngayon. Now, babanggitin natin yung mga dictators, babanggitin natin yung mga masamang mga tao. If in their lifetime, nireject nila ang one way to salvation, they are in hell right now. Hitler must be there. Si Stalin must be there. Yung lahat ng mga atheists, nandun sila. Maging yung, anong pangalan nito? Yung scientist na naka-wheelchair, si Dr. Stephen Hawking. Atheist siya. He is there right now. Natuklasan na nila ngayon na tunay pa lang merong Diyos at merong tinatawag na lugar na hell. There are real people in hell today. Hindi lamang yun, the devil and his angels are there. Alright? Or they will be there. Alright? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 25 verse 41, ang impyerno originally was prepared for the devil and his angels. Si Lucifer, siya ay isang angel, nagrebelde siya, and he took with him a large portion of the angels. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 25 verse 41, ang sabi ng banal na kasulatan, yung impyerno ay inihanda. Amen. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Kung ang langit, it was prepared by Jesus Christ for those believers. Hindi ba ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi niya, I go to prepare a place for you. Tunay na lugar. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Heaven is also a prepared place. It is a prepared place for a prepared people. Paano ang paghahanda natin? At saan ang paghahanda? Ang paghahanda natin ay dito. Sapagkat pagka namatay ka na, hindi totoong pagka mayroong nananalangin para sa iyo ay makakaalis ka pa dun sa pupuntahan mong impyerno. Kaya ang preparation ay dito. Sapagkat
Heaven is a prepared place for a prepared person. And how do you prepare here on earth? By believing on the finished work of Christ. That He died on the cross. He was buried. And He rose again the third day. That if thou shalt confess the Lord Jesus Christ, that He was raised from the dead, you will be saved. Ang sabi ng Bible, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. I hope tonight that you are saved. Sapagkat, mga kapatid, dito ang preparation natin. And the Bible, mga kapatid, yan po yung mapa natin for our preparation here on earth. Piniprepare tayo para sa langit. And the one who prepared that is the Lord Jesus Christ. At hindi lang yun, ang Diyos din nag-prepare ng isang lugar, alright, para sa Diablo at ang kanyang angels. Now, listen to me. Hindi totoo na pagdating mo sa langit ay mayroong nagpaparusa doon ng mga demonyo na humahalak ka, may hawak silang latigo. Hindi po. Pare-parehong mapaparusahan kasama ng Diablo at kasama ng kanyang mga angels yung lahat ng pupunta ron. Kaya lang, mayroong malaking pagkakaiba yung degree ng punishment. Merong degrees of punishment doon sa impyerno. Paano? May degree ng kasiyahan natin sa langit according to our faithfulness in serving the Lord. Meron ding degree doon sa impyerno sa ating yung mga mapaparusahan doon sa impyerno. So there are real people. Tingnan mo yung Revelation chapter 20 verse 15. Anong sabi ng banal na kasulatan? Revelation chapter 20 verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Makikita mo yan. Whosoever, sino yung mga tao yan? Real people. Hindi sila naisulat dun sa aklat ng buhay. They were cast into the lake of fire. Maraming salamat sapagkat ang bawat mananampalataya ay nakasulat ang kanyang pangalan sa book of life. Amen? That is the saddest verse in the Bible. Yung bang natuklasan mo, yung pangalan mo, hindi nakasulat sa aklat ng buhay. At sabi ng Bible, hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, you will be cast into the lake of fire. 21 verse 8. 21 verse 8. Tingnan mo mga to. Sinong binanggit dito? Mga tunay na tao ang binanggit dito. But the fearful, tao yan. The unbelieving, the abominable, the murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Salamat na lamang ang nakasubong tayo ng kapatawaran. Amen? Kundi, lahat tayo ay pupunta sa real place called hell. So, hell is a real place, and there are real people as we speak tonight. May mga tao. May kilala ba kayo na alam mong hindi siya naniwala sa Diyos? Meron ka bang kamag-anak na alam mong hindi siya kumilala sa Panginoon? And he died without Christ. Mga kapatid, malungkot mong sabihin, mahirap sabihin, pero yung mga taong yun, nasa impyerno sila ngayon. Real people. May pangalan niya. Nabuhay sila rito, ipinanganak sila rito, pero sa buhay nila, hindi sila nanampalataya sa Panginoon. They denied the Lord Jesus Christ. Nandun sila, hindi dahil wala silang religion. May religion nga yung mga tao doon eh. Hindi dahil masama sila, mabuti nga, yung maraming mabuting tao, pero nasa impyerno sila ngayon. The reason is, they rejected the only way. And the only way is the Lord Jesus Christ. May mga tao ngayon doon, mga kapatid. And then, anong ginagawa nila ron? They will be there to receive their punishment, their eternal punishment. Hell is a real place. There are real people in hell. And there is a real punishment in hell. People in hell, like those who are in heaven, have bodies. Alam mo, hindi ba, pagka namatay tayo, iiwan na natin yung kaluluwa na, yung katawan natin dito sa lupa. Tama, kapatid? Amen? Yung kaluluwa natin ay pupunta sa eternity. Pero pagka napunta ka na sa eternity, you will receive some kind of body.
natatanggap ka ng hindi physical body, pero yung body na bibigay sa iyo ay may mga senses. Makakaramdam yung mga spiritual bodies. Katulad ng mga nagpunta sa langit, nakatanggap sila ng katawan. Hindi yung katawan nila dito sa lupa. Iniwan nila yung katawan nila sa lupa. Pero I believe in the Bible tells us na mayroong katawan na tatanggapin yung mga nangamatay. Alright? May mga senses. Tignan mo yung Daniel chapter 12 verse 1 and 2. Daniel chapter 12 verses 1 and 2. Ano sabi niya? And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Verse 2. And many of them that sleep, died, in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. May mga katawan. May mga katawan, yung pupunta sa langit at pupunta sa impyerno. Ang iba, sabi niya, some to everlasting life. Buhay na walang hanggan. At ang iba naman ay everlasting contempt, which is hell. Revelation chapter 20 verse 14. Anong sabi riyan? Revelation chapter 20 verse 14. Mapaparusahan, real punishment. Mamaya titignan natin kung anong parusa yung tatanggapin ng mga tao sa impyerno. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And death and hell. Yung hell, yung mga taong nandoon, were cast into the lake of fire. And this is the second death. Alright. Ano yung punishment na tatanggapin ng mga tao doon? Anong punishment na tinanggap ng rich man? Anong punishment na tinanggap ng mga unsaved dun sa Old Testament at sa kanya? At hanggang ngayon, sila ay napaparusahan. Mark chapter 9, verse 43 to 45. Ano yung sinasabi ng banal na kasulatan? Paulit-ulit, no? Paulit-ulit yung sinabi ng ating Panginoon. Mark chapter 9, verse 43 to 45. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter whole into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. Sa impyerno, merong apoy. Pastor, kala ko ba madilim sa impyerno? Hindi ba yung apoy ay light? Alam mo ba, yung pinakamainit na apoy, yung hindi nakikita. Pagka nagsindi ka ng kandila, nakikita mo yung orange, hindi masyadong mainit yun eh. Tapos merong blue, tama? Mainit yun. Pero yung nasa gitna, yun ang pinakamainit. Kaya it is possible, mga kapatid, na sabihin ng Bible that hell is dark and at the same time it is hot. Merong fire doon, and that fire will never be quenched. That fire will never die. And along with the fire that will never die is the worm that will never die. Sabi niya, their worm will never die. Meron palang uod doon sa impyerno. Alam mo ba, nakalimutan ko lang kung anong bulkan yung bumuga. Tapos doon sa binuga ng bulkan na napakainit na elemento, meron silang natagpo ang mga worms. I don't say that that's the exact kind of worm that will be there in hell. But kung yung worm na yun, nag-survive sa pit, merong worm na nandoon. Yung mga tao ron, naghihiyawan, nagsisigawan sila because they are tormented forever and ever and ever at walang katapusan yan. 1,000 taong ka lang nandoon, nagsisimula pa lang ang impyerno. And this is the place where we're going. Salamat na lang sa Diyos at nahabag ang Diyos sa atin. At narinig natin yung gospel and we are saved tonight. Amen? Hindi lang yun. Iniba, unquenchable thirst.
Di ba sabi nung rich man, sabi niya ay isend mo si Lazarus dito at itubog yung kanyang daliri, sabi niya, at para malamigan ang aking dila. Unquenchable thirst. At ang pinakamasakit doon, yung torment of the memory, yung memory with eternal remorse. Matatandaan mo ang lahat ng naging buhay mo sa lupa. Matatandaan mo na minsan isang araw narinig mo yung gospel and then you rejected the Lord Jesus Christ. Kawawa nga yung mga kapitbahay natin na nabuhay dito sa malapit sa atin at nawitnessan sila, nakatanggap sila ng gospel tracts. At araw-araw marahil ay paglabas nila sa kanilang mga bahay, nakikita lang church na ito, nakikita si pastor, nakikita tayong lahat dito na nanambahan. Pero hindi sila nanampalataya. They will remember all that. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung panghihinayang mo, it's for all eternity. Na kung sana. Di ba? Yun ang masakit doon. Kaya nga yung pabiro na, di bale, marami akong kaibigan doon. Mga kapatid, walang kaibigan doon. Lahat nag-aaway doon, lahat nagsisigawan doon. Di bale, yung mga kasama kong engineer, nandun kami, papa-aircon namin, yung mga pabirong ganon. Di ba? Mga baliw yung mga tao nagsasalita ganun sapagkat binibiro-biro nila ang lugar na ito. Pero pagka nandun na sila, mga kapatid, marirealize sila ang lahat ng sinabi nila ay walang kapuluhan. Dito papunta, mga kapatid, yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Dito papunta yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. At hindi lang yun, mga kapatid, alam ba, hanggang dun sa langit, hanggang dun sa impyerno, meron pa rin mga panalangin. Anong panalangin ng rich man na yun? Ang sabi niya, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Sabi niya, kung hindi niya magagawang itubog ang kanyang daliri para i-cool down yung aking mga labi at saka dila, sabi niya, padala mo na lang siya sa mga kamag-anak sa'yo, sapagkat meron akong mga kapatid. Ang sabi niya, I have brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. You see that? Meron siyang malasakit. Buti pa yung taong nasa impyerno, may malasakit sa mga unsaved. Di ba dapat tayo nagmamalasakit sa mga unsaved, mga kapatid? Di ba ang awit natin, win the lost at any cost? Dapat? Di ba dapat ang awit natin ay rescue the perishing, care for the dying? Tama, mga kapatid? Sapagkat minsan isang araw, mayroong nanalangin para sa iyo. At sinagot ng Diyos yung panalangin yun. Nagpadala ng missionary, nagpadala ng isang taong mag-witness sa iyo, nagpadala ng isang taong mag-i-invite sa iyo. Kaya huwag nating kalilimutan yung mga taong nag-invite sa atin, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan yung mga taong nag-witness sa atin o nag-alaga sa atin, sapagkat may bahagi sila sa kaligtasan. O nga't ang Diyos ang nagliligtas, pero gagamit siya ng mga nagdadala ng mabuting balita. At huwag nating kalilimutan, pasalamatan natin habang nabubuhay tayo sa mga taong ginamit ng Diyos para tayo ay maligtas. Amen? Kaya ako hindi ko malilimutan yung missionary galing sa Fort Worth, Texas, na siya ay nagpunta dito sa Pilipinas, nagsimula ng gawain. At hindi ko rin makakalimutan yung pastor na nag-preach ng Ebanghelyo. Tatay ni Pastor Ramos, yung Pastor Sherwin, sa ni Sam Ramos. Nag-preach siya at ako'y nasave. Hindi ko rin makakalimutan yung Amerikanong nag-deal sa akin sa isang kwarto doon sa kusina ng Mission House. Hindi ko rin makakalimutan yung mga nag-alaga sa akin. Hindi ko rin makakalimutan yung unang pastor ko. Ang lahat ng mga taong ito nag-contribute sa akin upang sa ganun maligtas ako, maalagaan ako, at maglingkod ako sa Panginoon. Huwag nating kalilimutan yung mga taong ginamit ng Diyos sa buhay natin. Dapat tayo ay nagpapasalamat sa mga buhay nila. Amen? Anong panalangin niya? Sabi niya, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto them, they have Moses and the prophets, let them hear them. Alam niyo, ang ginagamit ng Panginoon ngayon para warningan ng mga tao, ito, si Moses at saka yung mga prophets. Kapagkat ng panahon ito ay wala pang New Testament, and now we have the New Testament. Ito po, yung gamit natin. Kaya nga tayo nagme-mission, kaya nga tayo nag-house church, extension church. Sapagkat tayo po yung kasagutan
na mga taong nandun sa impyerno hanggang ngayon nananalangin sila upang sa ganun mapuntahan natin yung mga kamag-anak nila, mapuntahan natin yung mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Let us pray for the lost. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Let us pray for the lost. Sino po sa inyo ang mayroong unsaved loved ones? Pagkatas nga po ng kamay, let us pray for them. Hindi biro pong impyerno. Salamat na lamang at hindi tayo pupunta ron. Pero paano naman yung mga hindi pa nakakakilala, mga kapatid? Amen? Let us pray for the lost. Ano ba yung mga taong hindi saved? Hindi lang kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga klase natin, mga trabaho natin. They are lost. Kaya nga, every morning, ito yung simula ng aking prayer. Lord, thank you for saving me. Imagine mo, kung hindi ka naligtas, bago ang araw na ito dumating, baka kinuha ka na ng kamatayan eh. At kung hindi mo kilala si Jesus, nasa impyerno ka ngayon. Ang sabi nga ng Bible, di ba? There is gnashing of teeth. Yun sa impyerno. Weeping and gnashing of teeth. Can you imagine those people? Si Brother Robert Smith, kaibigan natin, nag-Christian siya rito, taga-Canada siya. Now, he's living in America. The reason why he surrendered his life to full-time ministry, ang trabaho niya ay magbantay dun sa malaking boiler sa isang kumpanya. Lagi niyang sinisilip yung boiler, yung apoy kung nandun. Minsan, sumilip siya doon sa boiler at sa gitna ng apoy, nakita niya yung mukha ng kanyang mga magulang. Nakita niya yung mukha ng kanyang mga kamag-anak. And right there, God spoke to him at ibinigay niya ang kanyang buhay. Hindi man tayo magpastor, hindi man tayo maging mga missionaries. Hindi ba ang natural sa atin, mga kapatid, pagka natagpuan natin ang solusyon sa isang bagay ay ipagsabi natin? Hindi ba natural sa atin kung alam natin yung daan papuntang exit, halimbawa nasusunog ang isang lugar at nakita din natin exit, hindi mo susuluhin yung exit. Tatawagin mo yung mga naghahanap ng exit. Sisigaw ka ng malakas at gagawin mong lahat para hindi lang ikaw ang maligtas, para maligtas din naman yung mga iba. Amen? Ang tanong natin ngayong gabing ito, naniniwala ba talaga tayo sa lugar na impyerno? I hope we believe that there's a real place for hell. And I hope we believe that there are real people in hell. Pasalamat ka hindi ka napupunta roon. Eh paano yung mga ibang tao napupunta roon? At pasalamat tayo, mga kapatid, instead of eternal punishment, doon sa langit tayo pupunta where there's eternal bliss at kasama natin ang ating Panginoon. Aawit at maglilingkod kasama yung mga angels at napakagandang lugar ang inihanda sa atin. Kabaligtaran, kung gaano kaganda yung langit, gano'n naman kadilim at sinumpa at kapangit yung lugar na impyerno. Salamat sa Panginoon na habang sa bawat isa sa atin. Amen? At ipasa po natin yung magandang balita. Sino po yung magandang balita? Si Kristo ang magandang balita. O, tapatan tayo, mga kapatid. Umiiyak pa ba tayo? Meron pa ba tayong passion hanggang ngayon? Iyak natin sa Panginoon, ibalik ng Diyos yung passion natin para sa mga kaluluwa. At alam natin ang solusyon. Anong solusyon? Ang sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father. No man cometh to the Father but by me. Si Jesus Christ po, yun lamang ang tanging daan. This is the reason, mga kapatid, kung bakit nandun tayo pagka Sunday afternoon. Ang purpose natin para ipamalita yung tanging daan. Hindi lang tayo nandoon para sa ganun ay mag-attend tayo sa mga areas natin. Hindi tayo naroon para sa ganun katulad ng ibang grupo ay may attendance tayo at may offering tayo at tayo nagfe-fellowship, tayo kakain. Mga kapatid, nandun tayo pagka Sunday afternoon para mag-mission po tayo. Amen po, mga kapatid? Para mag-create po tayo ng atmosphere
na tayo po ay meron pong compassion sa mga taong nawawala. This is our mission. Amen? Anong mission natin mga kapatid? To extend the saving grace of the Lord Jesus Christ to the lost and dying world. This world is lost. This world is dying. At alam natin mga kapatid na pupunta sa impyerno ang mundong ito. Pero meron tayong kaligtasan. And we have the solution in our hands. And that solution is the Lord Jesus Christ. Amen? So hell, mga kapatid, is a real place. Huwag nating kalilimutan yan. Niremind tayo na yung gabing ito ng pagkakaligtas natin, hindi lang para maging membro tayo mga kapatid. Niligtas tayo ng Panginoon para tayo gamitin ng Diyos para sa mga unsaved na pupunta sa impyerno. Amen? At may mga tao doon, ayaw mo ang mga kamag-anak mo na mapunta doon. Kaya, huwag tayo mag-give up sa mga kamag-anak nating hindi pa saved. Panalangin natin sila. Pakitaan natin sila na magandang testimony. And let us pray for them, kapatid, na sila ay makarinig ng Ebanghelyo at one day sila ay maligtas din. Invite natin sila at huwag tayong susuko sapagkat pagka namatay ang mga yan at walang kaligtasan, ibig sabihin they will be going to the real place called hell. Amen? Sino po sa inyo yung may pinapanalangin kayo, kahit isang individual lang, na maabot nyo before this year ends, ay maabot ninyo ng gospel. Tayong lahat, amen? So sana po mga kapatid ay seryosohin natin ito. Amen? Huwag nating ipagdamot yung magandang balita. Dumating sa atin, dapat ipasa natin. Amen po? At pagka ganun po yung drive natin, ito yung nagda-drive sa atin, sa ating mga extension churches, mga kapatid, magiging blessing tayo. Una sa lahat, we will give glory to God and we will be a blessing to other people. At pagka ganun, i-bless naman tayo ng Panginoon. Amen? Alright, tayo po ay mananalangin na. Meron pa po ba kayong mga additional prayer requests?